Good morning, boxing fans. Ito po, ito ang ating daily usapan regarding sa mga updates po ng boxing. Well, ito nga pong si Bob Aram ay okay na sa kanya. Aayusin na niya ang laban ng Naoya Inoue versus Paul Butler para sa undisputed World Championship sa Bantamweight Division. Bago pong lahat yan, intro po muna tayo. We are live. Good day, everyone. First, I would like to thank Sir Manny Pacquiao, Sir Sean Gibbons. Mark Montaya will translate. First, I would like to thank God for giving me this strength. We have the main event of the evening. Okay, so mga kaibigan, ito pong laban na ito, marami nagsasabi ito ay mismatch. Dapat ito muna dapat ang labanan ni Naoya Inoue bago si Paul Butler. Natatakot si Naoya Inoue. Mga kaibigan, sa lahat po ng sinasabi ng mga butthurt na ibang fans, hindi nyo po naiintindihan ang essence ng laban po na ito. The reason why ito pong si Naoya Inoue will not move up yet to 122 because this is history. Isang laban na lang po makakabuo siya ng history dito sa Asia bilang kauna-unahang Asiano na magkakaroon ng apat na belt, mga kaibigan, sa 4 major world title. Ito nga yung IBF, WBO, WBA, and WBC. And kailangan nating tanggapin na nung nakaraan meron pang 2 Pilipino na may tsansa na magawa yan. Ngayon po, ang posible na talagang pwedeng magsakatuparan ng pangarap na yan ay yung Hapon na si Naoya Inoue, mga kaibigan. And kahit pa anong sabihin natin, Butler, bubugbugin lang yan ni Inoue. Si Butler, tatakbo lang yan. It's just a walk in the park. Hindi mahirapan dyan si Naoya Inoue. Kahit pa anong sabihin natin, meron po siyang bargaining chip. Ano po yung bargaining chip ni Paul Butler? Yung pong WBO belt. Kaya po siya, merong dahilan ang isang kagaya ni Naoya Inoue to fight him for a unification. Kapag po kasi ikaw wala kang ganong klaseng bargaining chip, wala, kagaya ng sabi ng term ni Attorney Ed Tolentino, ano ang magiging rason? Paano magiging interesado ang ibang kampyon na labanan ka kung wala silang mapapala sa iyo? Madaling magsabi sa mga fans, hindi, labanan muna niya si ganon. Siya yung number 1 pound for pound ngayon. Hindi ako naniniwala. Kailangan labanan mo niya si ganito, si ganyan. Kahit pa po anong sabihin ninyo, if there is no reason for them to be interested to fight itong boksingero na to, halimbawa, kasi unang-una, walang perang makukuha, sinong magbabayad, pangalawa, wala namang belt na mapapanalunan. Hindi ko ba? Yan po ang masakit na katotohanan sa mundo ng boxing. Na kapag ikaw ay nagkaroon ng oportunidad at pinalagpas, hindi na po yan kakatok muli. Maaaring magkaroon ka ng opportunity pero sa ibang oportunidad na magbubukas sa iyo, hindi na yung kagaya nung dati, mga kaibigan. So, bakit po sa Japan gagawin? Although hindi pa talaga silyado dahil open pa yan for negotiation, but Paul Butler already stated that he is willing to fight in Japan. Well, makatarungan nga lang naman kasi ang may hawak ng 3 major belt ay yung Hapon. So, at ang Japan, although ang UK kaya din nila mag-offer ng malaking pera, pero ang Japanese handlers, including Top Rank ni Naoya Inoue, ay kaya pong mag-offer ng pera na tatapat na para bagang kaya makipagsabayan sa offer kung ikaw ay nasa US. So, Butler going to Japan para makapag-unify kay Naoya Inoue, parang suicide kung iisipin. But kung gawin niya yung laban sana sa UK, sa Liverpool, at gawin niya yung ginawa niya kay Jonas Sultan, magtatakbo for the whole 12 rounds, may chance siya. Pero napaka-imposible na sa 12 rounds, magaling pa namang mag-cut itong si Naoya Inoue. Hindi ko nakikita na makakaligtas ito sa buong 12 rounds na hindi ito tatamaan ng mga short and crispy punches ni Naoya Inoue, mga idol. I think maabutan talaga ni Naoya Inoue itong si Paul Butler. And then, ito po ang maganda. Kasi, ayon po kay Mr. Honda, sa kanyang pakikipag-usap kay Sir Sean Gibbons,
after this unification, si Naoya Inoue po ay aakyat na ng division sa 122. So, after that, napakarami pong titulo ang mababakante. At magbubukas naman ng pintuan sa iba po nating mga Pilipinong boksingero like ito pong si Jonas Sultan, ito pong sila Vincent Astrolabio, ito pong sila Raymart Gabalio. At yan po ay napakaganda pong sa atin, napakagandang oportunidad sa atin dahil nagawa man ng Hapon itong history na ito, but after that mga kaibigan, ang dami niyang iiwan na oportunidad, lalo na sa ating mga Pilipino. Marami pong Filipinong fighters na nag-excel sa weight division po ng bantamweight, mga idol. And we have, again, sasabihin ko sa inyo, we have to give Naoya Inoue the credit that he deserves. Nasa pound for pound list siya ngayon. Siya po ang hari ng pound for pound rankings. At yung kagaya po ni Naoya Inoue, just like Senator Manny Pacquiao, he is a one of a kind type of fighter. Hindi po siya yung regular na lumalabas taon-taon, may makikita kang kagaya nila na isang fighter. Hindi, itong si Naoya Inoue siguro once every 30, 50 years ganito lumalo. Just like Senator Manny Pacquiao, di ba? From being a flyweight going up hanggang sa middleweight at sinagasaan ng mga higante sa division na yun, talagang naman pong pambihira at minsan ka lang sa isang henerasyon makakakita ng ganun. At maswerte tayo dahil may mga fighters na ganito na nagpapang-abot na nakikita natin sa ating generation, mga kaibigan. Let us let us stop disrespecting this guy just because he's a Japanese at tinalo niya yung Pilipino. He deserves a credit. Sabi nga nila, diba, give the credit where the credit is due. Hindi naman niya ito nakuha ng nandaya or halatang niluto. Hindi naman lahat ng ito ay bunga ng kanyang pagsusumikap, diba? Hard work, kumbaga. Makikita nyo naman sa kanyang laro na talagang hindi siya, wala kang makikita halos na flaws sa kanya. But let us see. Very interesting. Kung umakyat na siya ng 122, kung anong magagawa niya sa mga mas bibigat ng kampiyon sa division na yon. Kasi for sure, sa kanyang estado, pag akyat niya ng 122, world title po agad yan. Just like Senator Manny Pacquiao na aakyat ng mga division, hindi na niya kailangan ng tune-up. World title agad sa mga tatalunan niyang division. It is very interesting to see how will Naoya Inoue will perform sa 122 at maybe siguro maximum niya 126. I'm not seeing him at 135 or 140 kasi maliit yung Naoya Inoue, mga idol, and yung kanyang reach medyo maikse. So I think the maximum na pwede niyang iakyat siguro is featherweight. So yun lamang, mga idol, ito po ang atin pong boxing daily update at usapan. Comment down below kung kayo po ba ay sang-ayon sa unification po na ito. At kung hindi naman, ipaliwanag nyo po, ayaw nyo po bang makita ang ganitong title unification? Ayaw nyo po ba na may isang Asyano na makakagawa ng kasaysayan? Comment down below, pag-usapan po natin yan. Maraming salamat, magandang umaga po sa inyo lahat.